Kumusta naman po kayo lahat? Sa biyaya ni Buwan Lord. pa nga, ang Diyos ay mabuhay. Siya, amen. Ang tanong, tayo ba ay mabuhay? Glory to God. Sa Naging biyaya. mabuhay ba sa iyong kapwa? Naging mabuhay ba sa Sa iyong biyaya ng Panginoon. sambahay? Amen? Praise God. So tayo lahat ay naniniwala naman ako na mabuhay. Kaya mga Diyos ay mabuhay, tayo rin, we spread goodness or kabutihan doon sa ating kapwa. No? Dahil tayo ay, sabi ko nga sabi, pag-usapan niyo is a new creation. Bagong buhay. Sino ba yung mga bagong buhay na dito? Amen. Oo, kanina. Pag-isip ko, bagong buhay. Yung iba kasi, hindi na nagigising, no? Yung iba pagkatulog, wala na. Namaalam na sa lupa. Ayaw na nila sa earth. So, yun. So, slide. May slide ba tayo? May slide na universal pastor. So, po natin ang ating Bible. Lahat na tayo may Bible. No? Romans chapter 8, verse 16. Yun. Ay, balik ko nga ulit. Balik ko nga sa una. Yan. Chapter 1. New life. New creation. Kung ikaw yung tao na yan, na may dalang, ano yung tao na yan? Attached case. Nuwari ikaw si Matriarca. You have, meron kang decision na kailangan gawin sa buhay. It's either magpatuloy ka sa dati mong buhay or piliin yung bagong buhay na ino-offer ni Lord para sa inyo. Kung ikaw yung tao niyan sa kalataan, Romans 8, verse 16. Sige po. Next slide. Yan. Romans 8:16. Mas maganda pag binabasa pag no? Tagalog. Sige nga po. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Ang Espiritu ay nagpatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. Sino po yung mga anak ng Diyos? Amen. Yung iba, kayo yung mga anak kayo. Ako kasi ang ako siya. Sabi dito, ang Espiritu ang nagpatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Kung ikaw, ay tinanggap mo si Jesus as your personal Savior, Lord, at hindi na kapatawaran sa ating mga kasalanan, no? Tayo ay talagang binago ang ating buhay para sa ating Panginoon. Tayo ay matatawag na anak ng Diyos. Amen. Yung mga hindi yung bago, ibig sabihin, anak sila nino. Sunny boy. Anak sila ng tatay niya. Ganito ka lang na. Kung anak ka ni Marcial, anak ka ni Marcial. Kung anak ka ni Sunny Boy, anak ka ni Sunny Boy. Pero kapag ka ikaw, no? Ay sabi pa nga, ang sinanggap ng Diyos sa buhay mo, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo. Sama na yung Espiritu, ikaw mismo, lalaman mo sa sarili. No? Kaya ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Amen. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, sabi ko muna dito sa English, para medyo mas maganda. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Sabi ko doon, kaya kung nagpag-isa, sige po, sabi natin sa Bible, 1, 2, 3, go. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo, isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa libay na palitan ng bago. So, sabi diyan, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, sino dito nakapag-isa na kay Kristo?
Gusto yung tayo, di ba? So, yun, no? Pagka ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, ikaw ay, o isa na siya, bagong nilalang. Wala na ang Dati. wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So dapat nakikita sa buhay po natin yung pagbabago. Pagbabago, kung dati ikaw ay, nakikita ko naman. Kung dati ikaw ay hindi pala simba, kaya magsisimba ka na. No? Ang tanong. Parang may question mark, eh. Ang tanong, pag nasa simbahan ka, ano ginagawa mo? Kasi marami kasi, ito yung medyo sa realidad ng mga tao na nasa simbahan ngayon. Yung iba, nakakalak naman ako, yung iba talagang totoo na nagsisimba sa ating Panginoon. Yung iba kasi, pupunta lang, parang may naalala ko na kwento, love story. Kaya lang sa pumunta rin sa church ng babae dahil gusto niya yung babae. Ngayon, yung babae, nalaman ng parents o yung nanay ng babae ay kung sila laki ay gusto din sa babae. Sana niya. Ginawa ng nanay niya kasi ayaw niya doon sa lalaki kasi alam niya yung buhay ng lalaki. Inom, sugan. Ginawa niya, inuwi niya sa probinsya. Lungkot, no? Sakit. No, ako. Wala na yung inspirasyon. Inspirasyon kung bakit magsimba. Pero nakakatuwa, yung lalaki nagpatuloy. No? Nagpatuloy siya hanggang sa naging parang president siya ng youth, hanggang sa naging assistant pastor siya. Tapos, itong si babae, biglang bumalik sa simbahan. Tapos, sabi ko nga niya, talagang kapag ang Diyos, sabi ng lalaki na yun, kung ang Diyos ang uunahin mo, ibibigay na yung nararapat para sa iyo. Pagbalik ng babae, naiyak na itong lalaki. Pinausap niya, and then, ngayon, naging sila. At, ayun, asawa niya na. Naging forever sila. So, parang sinuko, lahat tayo talagang dadaan sa ganun. Susubukin ka kung talagang totoo na kung nagsisimba ka talaga sa Panginoon o dahil nagsisimba ka lang dahil may gusto kang makuha. So tayo dapat, yung mindset natin, pag nandito sa church, nakafocus lang sa Panginoon. Hindi sa katabi. So sabi nito, wala na ang dati ng pagkatao, yung sabihin, day by day, ikaw ay nagbabago, hindi man mismo sa araw, nagbago ka na agad, pagka umalas mo ng simbahan, hindi naman lahat gano'n eh. No? Day by day, talagang nagbabago ka at papaguhin ka ng Panginoon. No? Ano yan? Kumbaga step by step. Kasi sabi nga nila, yung bisyo daw, kapag ewan ko lang ha, yun sa iba, kapag paninigarilyo daw, pag-agi ka sa paninigarilyo, tapos bigla mo tinanggal yung paninigarilyo mo, ay magkakasakit ka. Sabi nila, hindi ko lang kung totoo. Pero, sa Panginoon, kapag gusto ng Diyos na baguhin, napabaguhin ka ulit na. Pero meron din naman, merong step by step, hindi, over the head yung magbabago tayo, no? Merong, ngayon, pag-unti ka na lang, no? Kung dati isang bote, ngayon isang shot na lang, no? Unti-unti, tapos hanggang sa nawala na, hindi ka na lang. Yun. Wala nang dati, yung pagkatao sa ito'y napalitan na ng bago.
Tanungin mo yung kapwa mo, yung katabi mo, bago ka na ba? Amen. Ikaw na nakakalam. Galatians chapter 3, verse 26. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, o kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So kapag kayo ay nananampalataya kay Kristo, no, ikaw ay binigyan ng karapatan na maging isang anak ng Diyos. Napakadali na kung isipin mo, no? Dali lang pala, no? Kailangan lang pala ng pananampalataya para maging isang anak ng Diyos. Ang tanong, kanino ka nananampalataya? Jesus Christ. Kay pastor? Nananampalataya sa kapatid mo? Dapat, lagi nating isipin na tayo ay nananampalataya kay Jesucristo. Nang sa ganon, kayo ay magkakaroon. O sa pamamagitan ng pananampalataya nyo kay Kristo, kayo ay magiging anak ng Diyos. Binigyan tayo ng karangalan, karapatan, ng magiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesucristo. Dahil doon, kapag kayo ay nananampalataya kay Jesucristo, ang hirap man sa sarili, pero kailangan natin pabuhin yung sarili. No? Sabi pa nga, dapat naging Christ likeness. Parang ano lang yan, kapag ka-idol, di ba? Sa mga K-pop, yung mga nag-idol sa mga K-pop, tingnan mo yung mga itsura. Ganun din, di ba? Yung kilos, yung sayaw, ganun din. K-pop din. Maliban sa yung gawin yung paano manamit, no? Ganun din, di na kaya din. Ganun din dapat tayo.